Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Narito po tayo ngayon upang pakinggan ang matinding pahayag ni Attorney Harry Roque mga kababayan. So sabay-sabay po natin panoorin itong pahayag ni Attorney Harry Roque mga kababayan. Kasuhan na imbestigahan at napaparusahan. Siyempre, no, ang tambaluslos ay lulusuti yan sa pananagutan. Pero paano naman siya ngayon makakalusot dito sa testimonya ng dalawang testigo, napakatapang babae, talaga ako, saludo ko sa mga kababaihan, no, hindi umatras sa laban, na nagsabi na yung bahay na 3,000 square meters worth 1.6 billion na binili kay Doris Magsaysay ko ay pag-aari ni Tambaluslos. Tambaluslos, magkano bang sweldo ng Speaker of the House? Sabihin na natin 4 million a year. Saan mo kukunin ang 1.6 billion na halaga ng bahay na yan? At mantakin ninyo, hindi lang naman yan ang bahay niya dyan. Ako nakarating na mismo sa bahay niya dyan sa McKinley na mahigit 1 hektarya. Pero yan ay nakuha nila, nakamkam nila yan panahon ng martial law. No? Kaya nga po, ang balita ko, nung buhay pa ang tatay ni Tambaluslos, talagang nag-aaway sila ng tatay ni Bangag at ni Bangag mismo dahil nga ang reklamo nila, hindi nag-iintrego ang tatay ni Tambaluslos. Kaya naman napakalaki ng bahay nila sa Forbes Park na una. No? Alam ba yung bahay na yon? May tennis court, may swimming pool, 1 hektaryang mahigit ang bahay na yan. Tapos ngayon, namili pa. Huwag natin kakalimutan na itong bahay na kinilala ng dalawang testigo bilang pag-aari ni Speaker Romualdez sa 30 Tamarin ay parehong bahay na sabi ni Zaldico ay ipinabili ni Bangag kay Speaker para dyan iimbak ang lahat ng kwarta na kinita nila galing sa smuggling na agricultural products at infrastructure projects. Ganong kadaming pera ang inaasahan nilang pumasok na mapupuno ang isang bahay na merong lupa na 3,000 square meters. Dahil ayaw na nga nilang i-deposito sa bako yan. Yan yung imbakan ng basura. At siyempre, dahil ang basura ay mahalaga, ang ginawa nilang basurahan, Forbes Park, worth 1.6 billion pesos. So ngayon po, nagtutugma-tugma na. Kung akala ng mga kawatan na sila ay makakaiwas sa pananagutan, unti-unti nang lumalabas po ang katotohanan. Hindi naman siguro alam ng dalawang testigo na nagsabi na yung 30 Tamarin Forbes Park ay pag-aari ni Tambaluslos na ito rin ang tinukoy ni Zaldico na pinabili ni Bangag kay Tambaluslos para gawin lamang imbakan. Can you imagine kung ganong karaming pera ang inaasahan nilang kitain galing doon sa smuggling na agricultural products at sa infrastructure? Yan pa lang yung dalawang bagay na yan, no? Meron pang confidential funds na alam natin na talaga namang pinepera-pera lang ng ating mga bangag sa gobyerno. Naku po, talaga namang pong hindi ko akalain na ang pagnanakaw pala galing sa kabanang bayan talagang po pwedeng maging genetic. Kung ganong kasama ang ama, ganun din ang anak. Bagay, sinasabi nga ng mga matatanda, ang punong mangga hindi po pwede magbunga ng santol. Kung ganong kabulok ang pinanggalingan, ganun din kabulok ang magiging prutas. At yan nga po ang nalalaman natin ngayon at napapatunayan na yung 30 Tamarin, 3,000 square meters, Forbes Park, purchased for 1.6 billion, ay binili lamang, pinabili ng Bangag Tambaluslos para gawing imbakan ng pera. O ngayon, sasabihin ninyo, walang pananagutan si Tambaluslos? Hindi ako naniniwala kasi na sunod-sunuran lang si Tambaluslos. Unang-una, kaya nga nabubwisit ang mga Marcoses ng mga magkakapatid dyan dahil alam nila na gaya ng ama niya, nagsasariling sikap yan. Hindi nag-iintriga. Hindi intriga pala, entrega. Iba pala intriga sa entrega. Hindi nagbabayad, hindi nagbibigay ng share sa mga Marcoses na alam naman natin, hindi naman siya magiging speaker kung hindi dahil siya pinili ng bangag niyang pinsan. Di ba? So, syempre, ang inaasahan nila, share and share alike. Pero hayan, lumabas po ngayon sa hearing, no, na talaga namang pong malinaw na si Tambaluslos
gumalaw, sumunod, binili ang 30 Tamarin para gawing imbakan ng basura nila dahil alam ni Bangag na napakadaming pera ang kikitain nila doon sa asukal, doon sa bawang, doon sa sibuyas, doon sa isda. Usama yung isda dyan dahil crucial po dyan yung kalihim ng agrikultura na nasa larangan din ng fisheries, no? At siyempre, sa mga proyektong infrastruktura. Di ba? At yan nga po ang lumalabas dahil sa isang transaction pa lamang, hindi pa natin alam kung manong kubra, magkano ang kubra ni Bangag doon sa budget na 6 na trilyon na isinumitin sa Kongreso, meron pang karagdagan na 100 billion na insertion na ang sabi ni Zaldico ay siya mismo ang nag-deliver ng 25% o 25 billion. Ang magtataka lang kayo, wala ba silang kabusugan? Wala na ba talagang katapusan yung kanilang paghahangad sa mas marami pang kwarta? Biro mo, 20 anyos na silang nagnakaw sa kabanang bayan na panahon ng martial law. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang gawain nila. Hindi na ba sila natuto na talaga ang Pilipino, hindi na yan magbubulag-bulagan? Hindi na ba niya ma-realize na pinagbigyan lang siya ng huling pagkakataon para iayos ang pangalan niya, ang pangalan ng kanyang pamilya, pero ngayon, lalo pa niyang binaboy ang pangalan ng kanyang pamilya dahil at least ang kanyang ama hindi binigyan ng kahit sinong paratang na nagdodroga ng cocaine. So ito, college dropout na, palagi lang ang kamot sa ulo pag dumarating ang bagyo at merong aberya, tapos ngayon lumalabas, singhot pa ng singhot, at gaya ng ama, walang kabusugan sa paglamon ng kaban ng pera galing sa kaban ng bayan. Napakasama naman nakapalaro ng Pilipinas. No? 20 anyos na sa isang diktador na matakaw, ngayon na naman, pang-4 na taon na sa isang diktador na bangag pa na magnanakaw din, na wala pang utak at wala ngang pinag-aralan. Ayan, sisihin natin ang mga sarili natin kung bakit siya ngayon ang presidente, pero talagang mas matindi ang ating pananagutan kung papayagan pa natin manatili sa pwesto ang isang magnanakaw na bangag pa na walang solusyon sa problema ng bayan pagdating sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, pagdating sa kagutuman, at syempre ngayon, kinakaladkad pa tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Palibasa, wala sa kanyang mga anak ang papupuntahin niya para mamatay para sa mga Taiwanese. Di ba? Sabi sa inyo, dapat baguhin na ang national anthem. Under a bangag president, ang mamatay na para sa Taiwan. O, ako, kayo na lang po yan. Kayo na lang po yan. Dahil ako, hindi ako magpapakamatay para sa mga dayuhan. Para lamang sa inang bayan. Para lamang sa kapwa Pilipino. So ngayong nagtugma-tugma na po ang mga sinabi ni Zaldico, ang sinabi ng testigo na meron talagang mamamahay na binili si Romualdez, na tinutukoy naman ni Zaldico na ito nga yung biniling bahay sa ayon sa kautusan ng Bangag na bili niyang bahayan para dyan i-imbak ang mga basura nila. Ano nang gagawin ninyo? Ako ngayon namingilabot. Napansin niyo ba sa hearing na nagtatanong sa witness, ang sasagot, si Senator Ping. Ewan ko ba kung ano nangyari kay Senator Ping. Talagang hinahanga ako po yan sa Senator Ping. Nung siya nagtago, ako pang tumayo tagapagsalita niya. Kasi nga, believe ako kay Senator Ping dahil sa mulat-mula, siya talaga yung naninindigan laban sa pork barrel, laban sa pagnanakaw ng mga congressman at senatong pagdating sa pantaon ng budget. At bakit ngayon? Parang meron siyang pinagtatakban. Hindi ba malinaw sa kanya ngayon ang pananagutan ni Martin Romualdez? Hindi ko maintindihan na alam naman niya bilang isang mambabatas din kung gano'ng makapangyarihan ang leader ng Senado at ng Kongreso. Wala pong demokrasya dyan. Siguro sa Senado, dahil lahat sila ay merong mandato galing sa buong bayan, mahirap maging diktador ang Senate President. Pero dito sa Kamara, pag ikaw ay Senate President at binigyan baspas ng Presidente, sunod-sunod ka lang. Miski ikaw ang hari sa iyong distrito, ikaw ay sunod-sunuran lang sa speaker. At dahil nga ang budget po, ang pinaka-importanting katungkulan ng mga mambabata sa mababang kapulungan, mga congressman, talaga ang number one influence ng speaker pagdating sa pantaon ng budget. Kung gusto mo maka-insertion, kailangan may initial yan speaker. Otherwise, kahit aproban pa yan,
ng secretary ng DPWH, kapag merong humingi ng mas malakas, tanggal ka. Kasi simple lang po yan eh. Sabihin natin 10 ang budget. Okay, kapag meron kang tinanggal na 1 billion, may pagkukunan ka, may mawawalan. So siyempre, kung malakas yung isa kay speaker, kung muna 1 billion, meron natanggalan. O paano ngayon kung magreklamo yung natanggalan? So talagang in the end, it is only the speaker that will decide kung sino po pwede magkaroon ng insertion. Siya lang ang susundin, pati ng Committee on Appropriations. Kaya naman, ang Committee Chairman ng Appropriations dapat talaga sunod-sunuran kay Speaker. Hindi po nangyayari yan ng sariling takbo ang Committee Chairman ng Appropriations. Yan lang pong trabaho niya ay ipagpatupad ang gusto mangyari na Speaker. At siyempre, kaya naman nasusunod ang gusto ng Speaker dahil yan ay merong approval. Whether or not express galing sa Presidente. Dahil ang Speaker naman ay talagang ipinili ng Presidente. So mga kaibigan ha, kahit gano'n nilang tangkain na pagtakpan ang kanilang pagnanakaw, lumalabas na ang totoo. Ang nakuha ko sa hearing na yan, unang-una, yung bata ni Angara na USEC sa DepEd, sinungaling pagdating dun sa 8 billion. Dahil ako, nakita ko sa mga naunang paghihiring na sinabi talaga niya na siya mismo nag-deliver na 8 billion dyan sa Malacanang. Okay? At yung 8 billion na yon ay para ES-SAP. Tapos ngayon, tinatanggi niya. Ang tanong, saan napunta yan? Now, dun sa minority report, bagamat sinabi nga nila na may pananagutan ang Speaker of the House, ang tanong, sino pa ang nag-utos ng lahat na ito kay Speaker? At siyempre, walang ibang patutunguhan yan kung hindi ang Presidente mismo. Dahil ang Presidente mismo ay pinsan buo ng Speaker at siyempre, hindi naman siya magiging Speaker kung hindi dahil sa Presidente na nagsabing gawin natin siyang Speaker. Di ba po? Hmm. So ayan mga kababayan, napakalinaw ng pahayag ni Attorney Harry Roque. Ano pong masasabi niyo mga kababayan, napakalaki ng lupa sa Fords Park. Ayan. At talaga naman tapunan ng basura o tinatawag na kwarta. Ayan. So kayo mga kababayan, ano pong inyong komento? Mag-iwan lamang kayo ng komento sa ating YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.